So hello mga geysers, hello mga batang isla. So for today's video, so yan, kung ikaw yung isa sa mga bata na very observant, no? Yung mahilig tumingala sa taas. So kung makikita mo yan, yung kulay puti na rounded shape, no? Na may butas-butas, and at the same time nagbe-blank-blank siya, no? Na kulay pula yung blank niya. So kung ikaw napa-observe ka at napa-question ka kung ano yan, so yan. So ito yung pag-uusapan natin. Yung sa construction point of view, since ito, pag nakikita mo to sa condo, sa hallway ng condo, sa hallway ng hotel, or sa around sa mall natin, so yan, finished product na yan. So yun yung tinatawag na smoke detector. What are the things that we be able to learn sa construction side naman? So bago pa to, naging operational lang yung isang building. So ano nga ba yung pinaka purpose, ang importance ng napakaliit na device na to? So first and foremost, si smoke detector or si ISD, no? Siya yung device na nagdi-detect ng possible na sunog ng isang building, no? So ang tendency, pag nagkasunog yung isang building, nagka-accumulate ng smoke. So yung tendency ng smoke is aakyat sa pinaka-topmost, which is doon yung location ng smoke detector as much as possible, no? Sa pinaka-highest portion ng isang building, isang level ng building natin. And to detect the smoke detector, then magsisend siya ng signal sa mga module natin, sa tinatawag natin na alarm system natin, and then the alarm system natin will trigger. So yun yung pinaka-purpose, to notify yung mga tenant, yung mga shoppers, no, sa isang mall, and owner, no, sa mga unit owner, sa mga residente ng isang building na there's a fire or meron tayong sunog na nangyari sa isang building. So in order to, as much as possible, to evacuate yung natin, yung mga residente natin. So yun yung pinaka-purpose ng natin, ng smoke detector natin. So yun ang question, no? During the construction, paano nga ba natin mabe-verify na yung smoke detector natin is functional or nag-ooperate nga siya? So yung ginagawa sa construction na part namin, so bago namin ito turn over sa unit po, sa operation team or sa building engineers na mag-ooperate ng building na to. So ayan, yung ginagawa natin is may mga series of inspection tayong ginagawa, and at the same time series of testing. So yung isi-share ko sa inyo yung mga testing na ginagawa namin on site. Paano nga ba natin mababalidate, no? Or mabe-verify na yung natin, no, yung system natin. So yung fire detection alarm system natin, and specifically yung smoke detector natin is functional. So number one, sa construction side, so yung ginagawa namin, so bago namin is i-verify natin yung may kinakandak kami na testing, which is the continuity test ng wires and cables natin. So hindi ko na i-elaborate, pero yung pinaka-purpose ng na to is to verify na there is a continuation ng wire natin from the main panel, sa mga module natin, and from up to the triggering devices natin, which is the smoke detector and the manual pole. And then yung pangalawa is yung functionality ng device natin. So paano natin ma-verify na functional yung device natin? So nagsasimulate tayo ng smoke, no? Nagsasimulate tayo ng, for example, nag-generate tayo ng smoke to verify na gumagana siya. So yung ginagawa namin, nag-i-spray kami ng tinatawag na smoke detector tester. So pag nag-spray ka, so wait ka lang ng a couple of seconds lang so hintayin mo lang siya, no? Tapos magbi-blink siya, then yung kulay-pula na nagbi-blink yan, mag-steady yan, so yun, gumana yan. So kung may sounder base yung smoke detector natin, so gagana yung sounder base. So kung wala, doon ka na sa FECP or fire alarm control panel, makikita mo dyan na nag-trigger na. And at the same time, sabay nun ng testing na yon, yung functionality ng device na yon, is yung addressing. So validation ng address ng smoke detector natin. So pag addressable yung smoke detector natin, so naka-interface yan, connected yan sa fire alarm control panel, which is si fire alarm control panel yung nagmo-monitor yung ginagawa. If ever na may sunog, doon mag-check security or assigned personnel na mag-re-rescue if ever may sunog or mag-verify. So monitor yan. So usually yung ginagawa
Yung FECP nakalagay yan sa tinatawag natin na Fire Command Center, kung wala man sa pinaka lobby ng isang building, no, para accessible siya. And then yung ginagawa natin, chine-check natin, for example may na-detect na nag-simulate tayo. So yun, for example sa unit, nagpa-trigger tayo sa unit to verify may tao, may personnel doon na kasama natin sa testing sa FECP na mag-check doon sa address, specific yan kung anong unit, location, floor level, and unit and specific na area na na-detect yung isang smoke detector, yung naman. And then we have the validation ng decibel reading natin or yung noise level test na nagkakanda kami ng noise level test. Yung purpose naman ito is to verify na yung smoke detector, yung notification devices natin, yung alarm system natin, ma-reach na yon yung minimum na requirements ng noise na if ever na may senaryo na natutulog yung isang unit owner ng isang building, no, or ibang tao nakatulog or ano yung ginagawa nila doon. So para sigurado talaga na maririnig nila, so we have the minimum requirements of noise level na binabalidate natin. So it's up to you to find out yung mga acceptance criteria, requirements ng isang building. So makikita nyo yan sa National Fire Protection Association or NFPA, no, yung code requirements natin. Kung sino yung interested na i-share natin yung mga acceptance criteria and mga building requirements sa smoke detector, so don't mga kagaysers, don't hesitate to comment down below kung ano yung topic na ipa-follow through natin dito. So willing tayo mag-share. So yun lang, mga experience ko lang yan na i-share namin, experience ko with it comes sa construction. So yan, thank you for listening. So what's up, thank you guys sa support ka. So until the next vlog, bye bye.